Amo. Tigil na lahat. Tanggalin na yan. Tanggalin. Nakakababa to. Napaka-low class. Sa pagkakataong ito, maghahanda ako ng isang malaking sorpresa para sa asawa ko. Anong sorpresa? Amo Lee. Uy, yung ipinabili ko sa'yo. Yung fake death pill. Bilisan mo. Narito. Naintindihan ko na. Gagamitin mo itong gamot na nagpapanggap na patay. Pagkain na nagpapa-fake death. Tapos magpapanggap kang patay para sorpresahin ang asawa mo. Habi, anong nangyari sa'yo? Tayo ka. Tingnan mo ako. Ayos ka lang ba, Habi? Surprise. Wow! Okay na. Inaaprubahan ko na ang inyong libreng biyahe. Bilisan ninyong mawala. Ang galing. Sige na, umalis na tayo. Kailangan bago bumalik ang asawa ko. Epektibo talaga to. Habi, nakauwi na ako. Habi, anong nangyari sa'yo? Habi, bakit wala kang hininga? Hindi ko inaasahan na ang fake death state na ito, bukod sa hindi makagalaw, pati ang mga senyales ay totoong totoo. Umiyak ka ng umiyak. Mas malungkot. Mas magiging sorpresa mamaya. Hehehe. Linyan, si Lee Jian, wala na siyang hininga. Linyan, bakit tumatawag ang asawa ko sa kanya? Hindi ba si Linyan ang personal kong doktor? Nakikita mo ang aking pagpapanggap na patay. Naalala mong tawagan ng doktor para iligtas ako. Talaga namang rational ka, mahal ko. Buti na lang hindi ako lumayo. Paano? Patay na talaga. Ikaw ang may gawa. Isang personal na doktor, bakit ka naglakas loob na humawak sa asawa ng amo mo? Gaano ba katagal ang bisa ng peking kamatayang gamot na ito? Bakit hindi ako magising? Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Paano? Hindi pa ako nakakagawa ng aksyon. Nakahiga na lang siya doon. Natatakot ako. Kamamatay lang ng asawa mo. Harap-harapan? Hindi ba masama? Baka hindi pa siya tuluyang patay. Huwag mo akong takutin. Kanina halos mamatay na ako sa takot. Parusahan kita na aluin mo ako. Paano nangyari ito? Kuyu, napakabuti ko sa iyo. Pinagpalit mo ako? Nakakasabik. Sige na. Ay. Sandali. Buti naman at may hiya ka pa. Mas maganda na ito. Hintayin ninyo. May darating. Bakit hindi mo nilakang pinto habang ginagawa mo yan? Sino bang mag-aakalang may darating? Kung hindi dahil sa nainom ng pekong gamot sa kamatayan, na nasa pseudo-death state at hindi makagalaw, siguradong pupunitin ko kayo. Ano bang ginagawa ninyo? Tay, Nay, bakit kayo nandito? Ay, sira. Ang dumating ay ang mga magulang ni Kyuyu. Sila ay sobrang nagmamalasakit sa kanilang anak. Tiyak na itatago nila ito para sa kanila. Anong nangyayari? Nay, si Lee Jian! Patay na siya. Ano? Imposible. Kakamatay lang ng asawa mo. Paano ka nangahas gumawa ng ganito? Ako? Iyon ay... Palibhasay ang aking biyenan ay mayroong ganitong pakiramdam ng katarungan. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa kanila. Hindi na sayang ang pera at regalo na binigay ko sa kanila dati. Paano ba kita tinuruan? Mag-ingat, mag-ingat. Sabihin mo kung sakaling hindi pa siya ganap na patay, ang dami naming nagtrabaho para itago ang bagay na ito para sa iyo. Hindi ba iyon malalantad lahat? Tama? Palibhasay alam nila ang lahat, mula pa noong una. Totoo nga. Magkakasama silang lahat. Nakakainis. Talagang dapat maging maingat. Susuriin ko ng mabuti muli. Wala nang hininga. Pumalo na rin ang carotid artery. Sa pangkalahatan, kinumpirma na ang kamatayan. Buti na lang at napakalakas ng epekto ng peking gamot sa kamatayan. Kung hindi, kung sakaling nalaman nila na hindi ako patay, baka para mapanatili ang lihim, gawin nila sa akin ang anumang hindi nararapat. Teka, Ano yon? Baka may napansin siya? para lang nakakaramdam ako na laging nakadilat ang mata. Medyo nakakatakot. Tinalon mo ako. Namamatay na nakadilat ang mata. Siguro, atake sa puso. Sandali. Ano? Baka hindi siya tuluyang namatay? Ang pinaka-kinakatakutan ko ay nangyari na.
Sinasabi ko nang mag-ingat kayo, mag-ingat. Hindi kayo nakinig, ngayon yan. Huwag mag-alala. Patay na siya. Patay na? Oh, Kung patay na, bakit ka nagugulat? Nakakatakot! Ikaw naman, anong ginagawa mo? si Li Jian ay isang direktor sa sarili niyang kumpanya. Isang honorary position lang yon. Ang mga ari-arian ay nasa kamay ng kanyang ina, ang matandang ginang ng grupo. Namatay siya bago pa man niya minana ang yaman. Paano tayo kikita ng pera? Tama. Ang ina ni Lijian, bilang pinakamayaman sa lungsod, ay may daan-daang bilyon na kayamanan. Hindi pa tayo nakakakuha ng pera, namatay na siya. Sa ganitong sitwasyon, gaano kalaki ang mamanahin natin kahit ang bahay na tinitirhan ninyo ay sa kanyang ina? Siya ay tanga, pero ang kanyang ina ay matalino. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ako tinanggap bilang manugang. Naisip ko, bakit bigla akong pinagtaksilan ni Kuyu? Kaya pala, mula pa noong una, ay pinakasalan niya ako para sa pera ng aming pamilya. Ano ang magagawa mo? Kung alam ko lang, bumili sana ako ng malalaking insurance para sa kanya. Hindi sana tayo nagkaganyan. Isang lalaki, wala ka bang ambisyon? Magkano ba ang halaga ng isang malaking insurance? Kung gagawa tayo, gawin nating malaki. Paano yan? Siyempre. Mommy! Mami, ginawa nila to sa likod ko? May sarili silang anak? Kuyu? Ginagamit ang pera ko para buhayin ng isang lalaking babae? Okay lang, pero pinalaki pa ang inyong mga anak. Ang sama. Xiaofeng, paano ka nakarating dito? Tinawag ko ang bata. Nandito tayong lahat. Hindi siya pwedeng iwan mag-isa sa bahay. Oy, Xiaoyo, anong sinabi mo tungkol sa plano? Sa totoo lang, bilang asawa ni Lijian, ayon sa normal na proseso, maaari akong magdaos ng libing para sa kanya. Kapag nag-imbita ng mga bisita, saka maghanap din ng ilang reporter. Sa oras na iyon, kahit ayaw akong kilalanin ng kanyang ina, mapipilitan siya dahil sa pressure ng publiko na kilalanin ako bilang manugang. Tama naman. Mga taong tulad ng kanyang ina ay pinaka nag-aalala sa kanilang reputasyon. Sa harap ng mga reporter, ipakilala kanya bilang manugang. Hindi naman imposible. Plano niyong lokohin ang nanay ko. Kapag nawala na ang epekto ng gamot, gagawin ko kayong magbayad. Siya? Ipadala muna siya sa cremation. Sunugin na. Nakahiga dito nakakatakot. Tapos na ang cremation. Hindi pa ako patay, kaya hindi ako dapat i-cremate. Anong gagawin? Sige, tapusin natin ito ng mabilis. Mainit, huwag hayaang masira ang bangkay. Xiaoyu, bilis, dalhin mo ang kotse sa baba ng gusali. Si Linya at ako ang magbubuhat ng bangkay pababa. Bilis. Xiaofeng, sumunod ka sa akin dali. Bakit ang bigat? Oo, medyo mabigat. May mali. Naramdaman mo ba na parang malambot ang bangkay niya? Malambot. Ano naman? Sa normal na sitwasyon, sa loob ng 1 hanggang 3 oras pagkatapos mamatay, ang katawan ay nagiging matigas. May mali. Baka hindi siya. Anong hindi? Ilang beses na nating sinuri, tiyak na patay na. Mainit kaya mabagal ang paninigas. Bilisan nating i-cremate, huwag maantala ang libing bukas. Tama. Makakaahon ba tayo? Nakadepende lahat sa libing bukas. Ay, bilis, bilis. Kakamatay ko lang. At nakipagsabuatan kayo sa mestisong ito? At pinag-iisipan ninyo kung paano kunin ang ari-arian ng pamilya ng inyong manugang? Sayang, itinuring ko kayong tunay na mga magulang. Kapag nawala na ang epekto ng gamot na kunwari patay, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Anong nangyari? Nadulas ang kamay ko. Mukhang gumagalaw na ang mga daliri ko. Baka hindi na magtagal. Baka mawala na ang epekto ng gamot na ito. Tuloy lang? Tuloy lang? Huwag kang magdaldal. May nahanap akong crematorium malapit dito. Dalhin natin agad ang tao doon. Ikaw, Sige. Oy, ilagay sa front passenger seat. Kasi natural na kamatayan naman. Kung may checkpoint sa daan, kung ilagay mo sa trunk, baka maghinala sila. Oo, halika. Malapit na tayo. Darating na tayo. hindi. Kailangan ko siyang pigilan. Tigil! Ah! Nabangga tayo. Ayos lang kayo? Paano kayo magmaneho? Marunong ba kayo? Alam nyo ba kung sino ang nabangga nyo? Wala akong pakialam kung sino siya. Ikaw naman marunong magmaneho, pero hindi ka umiwas. Ikaw, bahala na. Pasensya na talaga. May namatay kasi sa amin. Nagmamadali kami papuntang crematorium. Magkano po ba ang babayaran ko? Hindi na, kung may namatay sa inyo. Lijian, Kilala niyo po ba ang kamag-anak namin na namatay? hindi ko kilala. Tumatawag lang ako ng bodyguard ko. Kung kamag-anak nga ang namatay,
Hindi na kayo aabalahin. Kanina po. Yung namatay sa kotse kanina. Malamang nakaibigan ko si Lydian. Si Lydian, yung hinahanap nyo nung bumalik kayo. Hindi. Kailangan kong i-verify. Magandang umaga po, Chairman. Magpulong tayo. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa merkado. Chairman, may nangyari. Hindi ba sinabi ko sa iyo, tuwing may mahalagang pulong, wala dapat manggulo sa akin. Ang binata, baka patay na. Anong ibig sabihin? Ano ang sinabi mo? May nakakita ng bangkay na dadalhin sa crematorium. Mukhang ang binata. Krematorium? Lydian, Anong nangyari? bilisan mo at alamin ang totoo. Okay ka lang ba, CEO Lee? Si Mommy, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak. Wala kang dapat na masamang mangyari. Cheers sa ating magiging kayamanan. Ay, sa ganitong okasyon, ang yabang naman natin. Paano kung may makakita? Hindi ba maganda? Anong takot? Kakapadala pa lang ng imbitasyon sa libing? Ilang araw na. Sino naman ang darating ng maaga? Tigilan na. May bisita na. Ano? Anong gagawin natin? Huwag magpanik. Salubungin ang dapat salubungin. Gawin ang dapat gawin. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sulitin. Kumusta na ang investigasyon? Totoo, pumanaw na siya. Nabalitaan ko, si QU ay nagdaraos ng kanyang libing. Imposible. Isang buhay na tao. Paano siya biglang nawala? At agad din siyang na-cremate. Tiyak na may gustong manakit sa kanya. Ihanda ang sasakyan. Personal akong pupunta. Asawa, bakit mo ako iniwan? Paano ako mabubuhay kung wala ka? Ikaw ang masamang tao. Mahusay kang umarte. Kapag nawala ang epekto ng pekang gamot na ito, ilalantad ko ang iyong pagtataksil. Galit na galit ako. Galit ako sa sarili ko dahil hindi kita naalagaan. Kasalanan ko lahat. Bumangon ka na. Xiao Yu, mahusay ang ginawa mo. Pakatatag ka. Naniniwala akong si Lydian ay nasa langit at ayaw kang makita na ganito ka nalulungkot. Nangyari na ang lahat, huwag mong masyadong saktan ang sarili mo. Ang pag-iyak ng 2 beses ay pagpapahirap na ba? Talagang magkakasama ang magkakamuka. Wala kang puso, pati ang mga kaibigan mo ay baluktot. Tigil na ang pag-iyak. Masama sa iyo ang sobrang pag-iyak, maaawa din ang yumao. Isang mag-asawang napakalapit, sayang na nagkahiwalay sila. Anong malapit? Isang tao na maayos biglang nawala. Hindi pa alam kung paano siya namatay. Totoo, may kayamanan sila, baka pinatay siya para sa pera. Ganito ba kayo magduda sa iba? Nalulungkot na sila dahil nawalan ng mahal sa buhay. Bilang personal na doktor at matalik na kaibigan ni Lydian, mapapatunayan ko na namatay siya dahil sa sakit. Ang narito ay mga kamag-anak at bisita. Hindi ninyo naaawa ang pamilya. Bakit kayo nagsasalita ng napakasama? Kasinungalingan. Hindi ba ito ang ina ni Lydian? Dumating ang chairman. Nay, dumating kayo. Lumayas ka. Nay, dumating na kayo. Ilantad ninyo siya. Namatay sa sakit. Ako bilang isang ina, paanong hindi ko alam na may sakit ang anak ko? Kamakailan lang ay maayos pa siyang tao. Ngayon bigla na lang namatay? Ano ang sasabihin ninyo sa akin? May lihim ba talaga? Sino ang nakakaalam? Balae, nalulungkot din kami sa pagpanaw ni Gian. Pero totoo namang namatay siya dahil sa sakit. Kasalanan ko. Hindi ko siya inalagaan. Tumahimik ka. Paulit-ulit ninyong sinasabing namatay siya dahil sa sakit. Normal na pagkamatay. Siya, itanong ko sa inyo, kahapon lang siya namatay. Bakit ngayon na-cremate na? Na-cremate na ang tao. Abo na ba ang nasa kabaong? Masyadong nagmamadali, may milagro. Paanong nakremate? Balae, tiyak may misunderstanding dito. Ha? May misunderstanding ba? Tingnan natin. Hindi nyo to pwedeng gawin. Sino ka ba? Titingnan ko ang sarili kong anak. Kailangan ko pa ng pahintulot mo? Buksan ang kabaong.
hindi na-cremate. Bakit nangyari ito? Bilang isang biyenan, Inakusahan pa ang sariling manugang na pumatay sa asawa. napakawalang galang naman. Dahil lang mayaman sila, di ba? Paano nangyari ito? Ang naimbestiga ko ay sinunog ninyo. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naalagaan ng mabuti ang asawa ko. Nanay, tama lang nasaktan at pagalitan ninyo ako. Kalokohan. Bilang asawa, hindi mo inalagaan ang iyong asawa. Ikaw mismo ang mali. Dali, humingi ka ng tawad sa nanay mo. Hindi kailangan. Ang bagay sa aming pamilya. Ako na ang mag-iimbestiga ng malinaw. Ang nanay ko ay laging makatuwiran. Sa ganitong pangit ninyong pag-arte. Gusto niyo pa siyang dayain. Panaginip lang yan. Asawa, umalis ka ng biglaan. Tiyak na matatakot ka doon. Diba? Huwag kang matakot. Susunod na ako sa'yo. Mukhang gusto niyang sumunod. Hindi naman siguro. Ano ang gagawin? Asawa, hintayin mo ako. Kuyu, galing mo talaga para makuha ang ari-arian ng pamilya namin. Ginamit mo pa ang lumang panahong pagkamartir na yan. Tingnan natin kung walang pipigil sa'yo. Kaya mo bang saktan ang sarili mo? Xiao Yu, sasamahan na kita. Ay, Tama na. Inay, Bago pa malaman ang totoo, hindi ka naman lubos na masisisi. Pero nagkamali ako sa pagsunog. Kamalian? Wala yan. Kung hindi nasira ang kotse, ang pagpapanggap kong patay ay magiging totoong patay na. patay na pero hindi pa rin mapakali. Sige, dalhin muna natin siya sa krematoryo. Malapit na ang gabi para iwas problema. Tama, si Linyan. Si Lijian ay biglaang namatay, pero sa paglipat-lipat, puno na ang katawan niya ng ating mga fingerprint. Mas mainam na i-cremate agad. Kapag minana mo na ang kanyang ari-arian, lahat ay sulit na. Si, Anong nangyari? parang sira ang kotse. Hindi umandar. Ang mga taong tulad ninyo, maaga o huling, tamaan ng kidlat. Paano yan? Hindi naman tayo pwedeng tumawag ng tow truck para mag-ayos. Ang isang patay sa kotse ay masyadong halata. Tama nga? Eh di huwag nang i-cremate. Hindi ako naniniwalang ang matandang babae na yan ay magbubukas ng kabaong sa libing ng sarili niyang anak para mag-autopsy. Anak, nandito si nanay para makita ka. Kasalanan ni nanay at hindi ako nakasama mo. Parang gumagalaw ang kamay ko. Sa wakas, maliligtas na ako. Ma, hindi pa ako patay. Iligtas mo ako. Huwag po kayong masyadong sisihin ang sarili ninyo. Nagpangako ako dati sa asawa ko. Kapag nawala siya, dapat alagaan ka sa pagtanda at alagaan ka ng maayos para sa kanya. Kahit wala na siya, nasa inyo pa rin ako. Kuyo, talaga naman. Isang pagkakataon lang para humingi ng tulong. Nasira mo na. Maghintay lang hanggang mawala ang bisa ng gamot na nagpapatay na kunwari. Sasakal talaga kita. Tama, balae. Mula pa noong bata pa siya, tinuruan namin si Xiao Yu na maging mapitagan sa magulang. Nang mapangasawa kanya sa pamilya ninyo, ikaw na ang nanay niya. Siguradong igagalang kanya, walang problema. Tama. Sa totoo lang, lagi akong tutol kay Lijian. Napakasalan ka sa pamilya naming Li. Ako, Pero dahil iyon ang gusto ni Xiao Jian, iginagalang ko siya. Paano ba talaga namatay si Xiao Jian? Ako mismo ang maghahanap ng mag-autopsy at susuriin kung talagang natural na kamatayan. Susubukan kitang tanggapin. Autopsy? Bakit ganun? Kailangan ko bang mamatay ng ganito? Ma, ano po ang sinabi ninyo? Tatanggapin ninyo ako. Diyos ko, ang nagtatag ng Lee Group, ang pinakamayamang tao. Personal na inamin na siya ay kanyang manugang. Tulad mo, isang malaking tao. Tiyak na hindi maglalabas ng walang kabuluhang balita. Saan galing ang mga mamamahayag? Lumabas! Mabilis! Ang pagsasagawa ng panayam sa libing ng ibang tao, isang seryosong okasyon para sa kaunting kasikatan. Wala na ba kayong konsensya? Lumabas na kayo! Kung hindi, kakasuhan ko kayo bilang pamilya ng namatay. Pananagutin ko kayo sa batas. Lumayas na kayo. Lakad, lakad. Kuyu, salamat sa iyo. Nanay, anong sinasabi mo? Ang asawa ko? Wala na siya? Hinding-hindi ko hahayaan ang sino man nagambalain ang kanyang libing? Kahit isugal ko ang aking buhay. Ipagtatanggol ko ang kanyang huling kapayapaan. Sarili mong mga mamamahayag, nagpapanggap ka rito. Bago ito, bakit hindi ko nakita? Ikaw, napakakasuka-suka at pagkukunwari mo. Nanay, huwag kang malinlang ng masamang taong ito. Pinalayas ko na ang mga tao. Oh,
Mrs. Lee, ayos ka lang ba? Nanay, hayaan mo akong alalayan ka. Bakit siya tinatawag na mommy? May anak na pala siya. Kaninong anak ito? Si Lijian, noong nabubuhay pa, hindi siya nagsabing may anak siya. Ano? May lihim na anak sa ibang lalaki. Tinatanong kita, kaninong anak ito? Bakit kanya tinatawag na nanay? Kuyu! Kayong dalawa! Lumilitaw na ang anak na lihim ninyong pinanganak sa likod ko. Ngayon, paano ka pa magpapanggap? Ang batang ito ay, Tama na. Dahil natuklasan na ninyo, hindi na ako magkukubli. sa wakas, aamin ka na rin. Ang batang ito ay anak ko at ni Lijian. Apo ninyo siya? Ano? Paano nangyari iyon? Ang laki-laking bata, walang may alam. Basta patay na siya, pwedeng magsalita ng kahit ano. Walang ebidensya, taliwas. Maaari kong patunayan. Sa panlabas, ako ang pribadong doktor na niyaya ni Lijian, ngunit totoo, ako ang namamahala sa kalusugan ng kanyang anak. Kung hindi, paano magiging ganoon kami kagalang? Si Xiao Jian ay may anak? Ako bilang ina, bakit hindi ko alam? Nanay, kasalanan ko ito. Alam ni Lijian na hindi ninyo ako gusto. At natatakot siya na baka hindi ninyo magustuhan ang batang ito. Kaya't itinago namin ito sa iba at sa inyo. Natatakot siyang magalit kayo. At higit sa lahat, natatakot siyang malaman ng bata na hindi siya gusto ng kanyang lola. Talaga ba itong apo ko? Hindi, nanay. Huwag kang maniwala sa kanila. Tama, Balaki. Siya ang tunay mong apo, dugot laman mo. Alam naming hindi mo talaga gusto ang aming anak na si Xiaoyo, pero ito ay away ng mga matatanda. Huwag isali ang bata, si Xiaofeng na bata. Sa gabi, sa panaginip, tinatawag niya ang lola. Oh, mabuting bata. Kasalanan ng lola. Kung hindi lang naging matigas ang ulo ng lola noon. Paano nangyari ito? Nanay, paano ito magiging kasalanan mo? Kasalanan lang namin na wala kaming lakas ng loob na sabihin sa iyo. Ang bata ay naapi rin. Xiaoyu, pinaghirapan mo ang mga taon na ito. Akala ko talaga siya ang masama. Paano niya naitago ang pagkakaroon ng anak? Ah, siya pala ay naglalaro ng laro na yung pagpapahintay at paghugot. Tingnan ninyo ang kabaong. Ang bangkay ay naging pula. Ito? Pula na ang katawan. Namumula ang katawan dahil sa dugo. Hindi ba siya patay? Bakit ganito? Kapag patay na ang tao, wala nang buhay. Hindi magkakaroon ng pamumula dahil sa dugo. Ang tanging paliwanag ay, ang fungos sa loob ng kanyang katawan ay nagsisimulang mag-ferment. Mukhang magkakaroon na ng pamamaga ng katawan. Pamamaga ng katawan. Kaya pala nagbago ang kulay. Sabi nila sa sabog daw. Tama. Kailangan ng dalhin sa krematorium. Gago ka, kapag nag-expire na ang epekto ng aking fake death pill, ikaw ang unang tatanggalin ko. Sa bilis na ito na dala mo, mabubuhay pa ba ako? Hindi. Hindi pa ako nakapagpaalam ng maayos sa aking anak. Paano ko kayo hahayaan na siya'y i-cremate? Ina, pareho tayong mga ina. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Pero patay na siya. Kailangan mo na siyang pakawalan. Tama. Ina, hindi mo rin gusto na ang iyong anak mag-iba ang itsura sa harap ng maraming tao. Pero ako, Ina Lee, bilang isang doktor, seryoso akong nagsasabi sa iyo. Sa kalagayan ni Lijian ngayon, baka talagang sumabog siya. Dapat na siyang i-cremate. Ito ay isang respeto sa namatay. Kayo ang mga masasamang tao. Sunod-sunod kayong nagpapahirap sa aking ina. Dahil marami kayo, inaapi ninyo siya na nag-iisa. Talagang wala na kayong konsensya. Tingnan ninyo, lalo siyang namumula. sige, i-cremate na siya. Ano? Hindi pa ako patay? Hindi ninyo ako maaring i-cremate? Hindi. Hindi ko kayo hahayaan na i-cremate siya. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag na dalhin ninyo siya. Buwisit, huwag ka nang magpanggap na mahal mo siya. Ikaw talaga ang pinakagustong mag-cremate sa akin, di ba? Xiao Yu, kumalma ka, kumalma. Xiao Jian, patay na siya. Oo naman, alam ni nanay na mahal niyo ang isa't isa. Pero sa sitwasyong ito, hanggang kailan mo siya masasamahan? Umiyak ako at sumisigaw ng tatay. Tatay! Tatay! Mahal, bakit ka naman napakalupit? Iwan mo kami ng anak mo. Kung wala ka, paano kami mabubuhay? Umalis. Uyu, kailangan mong magpakatatag. Magpakatatag. May anak ka pang kailangang alagaan. Kailangan mo rin akong alagaan sa aking pagtanda.
Ayaw ni nanay na ganyan kang sumusuko. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Ang batang ito ay hindi ko anak. Iyan ay gawa niya at ng lalaking iyon na kasama niya. Kuyu, ang pagkukunwari mo ay kasuklam-suklam. Kung hindi pa epektibo ang gamot na pampatay kunwari, gusto ko talagang sampalin ka. Parang kaya ko nang igalaw ang kamay ko Pero hindi ko talaga siya kayang iwan. dahil mahilig ka magpanggap na mahal mo siya. Sige, pagbibigyan kita. Buhay, buhay na. Bakit ka nag-iingay? Wala yun. Anong nangyari? Gian, ikaw ba? Bumalik ka? Bakit ganito ang peking patay na gamot? Kakalipas lang ng epekto ng gamot. Bakit hindi na naman ako makagalaw? Sana tinignan ko muna ang instructions bago inumin. Gian? Posible bang? Naiintindihan ko na. Ito ay spinal nerve discharge. Spinal nerve discharge? Tama. Pagkatapos ng kamatayan, may panahon na aktibo pa ang nerves. Kanina, niyakap ni Miss Kusha at umiyak. Nagdulot ito ng static electricity na nag-stimulate sa bangkay. Kaya nangyari yon. Ganun pala. Tigilan na ang analysis. Iligtas muna. Natakot ako. Okay lang, okay lang. Bakit sila nagyakapan? Anong ginagawa nyo? Ay, sigurado na si Miss Ku. Na-shock siya ng sobra kanina. Bilang isang doktor, pinapakalma ko ang emosyon ng taong na-shock. Normal lang ito, Ma'am Lee. Nay, huwag kang maniwala sa kanya. Maniwala ka sa sarili mong desisyon. May totoong nangyayari sa pagitan nila. Bienan, bilis nating ipakremate si Xiao Jian. Nakakatakot ang ganitong bigla ang gulat. Tingnan mo, natakot ang bata. Lola, natatakot ako. Xiaofeng, mabait ka. Huwag matakot. Nandito si Lola. Mamaya nating ipapadala si tatay. Nay, ako na ang bahala. Asawa, pinaghirapan mo. Malapit na itong maging maayos. Kayong mga masasama, ginagamit ninyo ang inyong anak para magpanggap na anak ko. Para makontrol ang nanay ko, ang tigas ninyo. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo pakakawalan. Anak, pasensya na si nanay. Para sa bata, kailangan munang magtiis ka. Huwag kayong magalit sa inyo. Ako ang may sala kung hindi ako nagpakatanga at uminom ng peking gamot. Gustong magbigay ng sorpresa kay Kuyu. Hindi sana nauwi sa ganito at nadrag pa kayo dito. Ihatid na. Talaga bang itinadhana akong sunugin ngayon? Huwag kang mag-alala, Chairman. May connect ako sa crematorium. Siguradong makakasingit si Lee Jian sa cremation. Singit? Di ba ako patay? Sige, ikaw na ang mag-ayos ng susunod. Patuloy ka naming kukunin ng pamilya Lee bilang personal na doktor. Patuloy? Nanay, parang nag-imbita ka ng lobo sa bahay para bigyan sila ni Kuyu ng pagkakataong magkalihim. Kunin na! Hindi! Di ako pwedeng mamatay, di pwedeng cremate. Kung hindi, siguradong malilin lang ang nanay ko ng dalawang to, sina Kuyu at Linyan. Dahan-dahan lang sa pagbuhat. Gaano katagal bago mawala ang epekto ng peking death pill? Mukhang ngayon talaga ako malalaglag. Sandali. Aray! Tinumba mo ko! Sino yan? Ang laki ng entourage. Hindi ko pa siya nakita. Si Lijian ay hindi namatay sa natural na sakit. Pinatay siya. Ano? Pinatay? Kasinungalingan mo. Paano namatay ang sarili kong asawa? Hindi ko ba alam? Kailangan ko pa bang makinig sa isang tagalabas na nagsasalita ng walang katotohanan? Sino ka ba? Ikaw si He Wanqing, anak ng pamilya He. Yuan Ching. Siya yung dating tumanggi kay Lijian. Ang unang pag-ibig ni Lijian. Ang pamilya He ay ang nangungunang medikal na pamilya. Kaya pala ang ganda ng tindig. Wanqing, bakit siya nandito? Kahit tagahi ka, ano magagawa mo? Kahit sino ka man, hindi ka pwedeng sa libing ng iba sa ganitong seryosong okasyon ay magkalat ng kasinungalingan. Tama. Ako'y nagsisinungaling? Bilang isang pribadong doktor, gaano ba talaga kalubha ang sakit ni Lijian? Hindi mo ba alam? Ikaw, Bilang isang pasyente ng sakit sa puso, nasa sariling bahay, may gamot at may ibang tao sa paligid, at may pribadong doktor pa, paano siya basta-basta nagkasakit at namatay? Tama na. Ayaw kong salibing ng asawa ko na siya ay maistorbo ng iba. Pakiusap, isama mo ang mga tao mo at kung paano kayo dumating, ganun din kayo lumabas. Hindi ka welcome dito. Magaling ka umarte. Pero may ebidensya ako. Talagang pinatay siya.
Nalaman ng asawa mo na nagtataksil ka kasama ang lalaking ito. Namamatay siya dahil sa inyo. Ako? Nagtataksil sa pribadong doktor. Grabe. Kasinungalingan? Bakit ka nagagalit? Ang bilis mong ma-offend? Kung wala kang ginawa, bakit ka kinakabahan? Ako? Sa libing ng asawa ng iba, pinapahiya mo siya. Pinapahiya mo siya. Sino ba naman ang hindi magagalit? Tama nga. May ebidensya daw. Nasaan? Oo nga. Sa tingin ko, nanggugulo lang siya. Sino ba naman ang gagawa niyan sa libing ng kaibigan? Pagsasabi ng masama tungkol sa asawa ng kaibigan. Tawagin ng mga tao. Palabasin siya. Teka, Wanching, alam ko na may espesyal kayong relasyon ni Xiao Jian. Mula pagkabata, magkasama na kayo. Gusto rin kita, anak. Pero kailangan ng ebidensya sa lahat. Meron ako. Sana meron ka nga. Kung wala, kahit gaano kalalim ang background ng pamilya mo. Ang pagkasira ng reputasyon ng manugang ko. Ang pamilya Lee ay hahabulin ka hanggang dulo. Ito ang lahat ng medical records ni Li Jian sa nakaraang taon. Lahat ng check-up data sa ospital. Walang ibang sakit, maliban sa sakit sa puso. At katamtaman lang ito. Yung mga may malubhang sakit sa puso lang. Ang posibleng mag-shock o biglang mamatay. Mali. Puro mali. Kahit na may katamtamang sakit sa puso lang, may 50% na posibilidad na may stenosis sa coronary artery. Sino nagsabing hindi mamamatay? Totoo, may posibilidad din ng biglaang pagkamatay. Pero kailangan ng 1 oras mula sa simula ng atake. 1 oras. Kung may gamot sa bahay na nakahanda, hindi ba makakainom ng gamot? Kung makakainom ba o hindi ng gamot? Ano ang koneksyon sa pag-akusa mo sa amin ng pagtataksil? Ha, alam ko na. Selos ka lang sa akin. Selos ka dahil nakasama ko si Li Jian. Nawalan ka ng isang manliligaw. Patay na siya ngayon. Pakiusap. Tigilan mo na kami, pwede ba? Nanay! Kakamatay lang ng asawa, saka mo sasabihin ng aliwa, sobra na. Ang mahalaga, ang tagal na niyang nagsasalita. Wala man lang konkretong ebidensya. Ang plastic naman, magaling magpakaawa. Mukhang matatalo si Wanching. Yi Wanching, lumabas ka rito. Hindi ka namin kailangan dito. Huwag mag-alala, may ipapakita ako sa inyo. Bakit biglang naghalikan? At sa harap pa ng asawa niya. Paano mo ito ipapaliwanag? Nakikipag-flirt sa iba sa harap ng asawa niya. Ang sobra naman. Tama nga, parang reincarnation ni Pan Jinlian. Wala pa siyang ganito Andy. Tumahimik kayo. Lahat. Bakit ikaw pwede mong gawin, pero bawal sabihin ng iba? Paulit-ulit mong sinasaktan ng iba. Pinagbigyan ka na nga? Mommy! Pasensya na, Li Jian. Nalate ako. Xiaofeng, mabait? Ngayon, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Okay lang si Mommy. Mamaya, hahanapin ka ni Lola. Kuyu, ipaliwanag mo kung ano ang tungkol sa mga litrato. Nanay, maniwala ka sa akin. Siya ay nagsisinungaling. Wala talaga sa amin ni Lin yan. Nagsisinungaling siya. Ang litrato ay nagsisinungaling din. Nasa harap mo na ang katotohanan. Gusto mo pa ring tanggihan? Malamang may misunderstanding. Tama, si Xiaoyu namin mula pagkabata. Siya ay mabait. Tiyak na hindi siya gagawa ng ganyan. Ang tapang mo. Ang landi mo. Walang hiya. Ako ang gumawa. Si Miss Ku, kasi namatay ang asawa niya, sobrang nalungkot at muntik nang mahimatay, tinulungan ko siya sa masahe para gumaan ang pakiramdam. Pero ginamit ako ng ganyang tao. Ganun pala iyon. Masahe. Chairman sa paningin ng mga doktor, walang pagkakaiba ng kasarian paumanhin, Miss Ku. Pagkatapos ng pangyayaring ito, siguradong ibibigay ko sa inyo ang paliwanag. Bakit hindi ko alam? Tama na. Pumunta ka sa libing ng asawa ko para gambalain ang kanyang kapayapaan. At pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ginawa akong kahiya-hiya. Makikipaglaban ako sa iyo. Mag-away kayo kung gusto ninyo. Muntik na akong matamaan at mamatay. Nakakainis. Patay na nga. Nadamay pa. Ano itong matigas? Tigil kung ipagpapatuloy mo. Masisira na ito. Patay na, pero ang bilis pa rin ng tibok ng puso. Sandali, tibok ng puso. Baka?
Hindi pa patay si Lijian. Oh, sabihin mo sa kanila, hindi nga ako patay. Hindi ako dapat sunugin. Wala nang hininga. Hindi pa pala patay? Oo nga, walang patay na nakahiga sa kabaong. Natutulog lang. Totoo, may tibok pa ang puso niya. Kalokohan. Kahapon, sinuri na siya ni Linyan. Wala na siyang mga senyales ng buhay. Kung hindi, sino ang maglalagay ng sariling manugang sa kabaong at magdaraos pa ng libing para sa kanya? Kung hindi siya namatay, magsisinungaling ba siya ng tahimik sa kabaong? Kung hindi siya namatay, wala ba siyang hininga? Sa ordinaryong lohika, ang ilang mga senyales ni Lijian ay talagang angkop sa kalagayan ng kamatayan. Ngunit hindi pa siya lubusang nawalan ng buhay. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba, parang Parang ano? nasabi ko na, kahit maniwala kayo o hindi namatay si Lijian. Ako mismo ang magdadala ng ilang eksperto para suriin siya ng buo. Ang galing! Matagal na akong kontrolado ng peking death pill. Sa wakas, maliligtas na ako. Buti na lang, nandiyan si Wanching. Kung hindi, pati na si Kuyu na masama ay naisunog na ako. Hindi na kailangan. Hindi pa ako nagkakamali dahil sa katandaan kung namatay ba ang sarili kong anak. Alam ko. Ayaw ko nang ang libing ni Xiao Jian ay maabala ng mga tagalabas. Pero Tatay! Tatay, gutom na ako, tatay. Tatay, tinatawag niya si Linyan. Pupunta ako sa Dagua. Sige, sa wakas, nahayag na. Basta, malaman ng nanay ko na hindi akin ang batang ito, kundi sa lalaking iyan na maputi. Mabubunyag lahat ang inyong mga kasinungalingan. Xiaofeng, hindi ba sinabi ni Lola kanina na pauwiin ka para magpahinga? Bakit ka pumunta rito? Bilisan mo, umuwi ka na. hindi na kailangan umuwi. Masakit! Sabihin, kanino ka tumawag ng tatay? Iwanching, anong ginagawa mo? Mga bagay ng matatanda. Huwag mong ibunto ng galit mo sa bata. Wala. Gusto ko lang malaman kung sino ang tunay na tatay. Sabihin, Ang tatay ko. Ang tatay ko. Siya yun! imposible ikaw, kanina. Tama na. Umalis ka. Ayokong makita ka. Bilisan mo nang umalis. Nanay, Hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya nila? Bilisan mong umalis. Umalis na. Huwag kang magulo dito. Bilisan mong umalis. Huwag kang magulo dito. Bilisan mong umalis. Umalis na. Umalis na. Umalis. Bilisan mong umalis? Umalis. Lijian, pasensya na. Hanggang dito na lang ang matutulong ko sa'yo. Professor He, yung pinag-aaralan ninyo, ang kinaroroonan ng half-finished na gamot na pampatay kunwari ang nalaman na namin. Nasaan? Nasa lugar na kinaroroonan ninyo, ang pangalan ng bumili ay Lijian. Talaga siya? Inay? Inay! Huwag mo akong alalahanin. Una mong dalhin si Xiao Jian sa crematorium at sunugin na siya. Ikaw talaga ang tunay kong ina. Sobra ka nang nanghihina, alam mo ba? Iniisip mo pa na unahing sunugin ang sarili mong anak. Mukhang ang kunwaring kamatayan ay magiging totoong kamatayan na. Kuyu, namatay na si Xiao Jian. Gusto mo pa bang manatili sa pamilya Li namin? Inay, ano bang sinasabi mo? Mula nang pakasalan ako ni Lijian, ako ay naging bahagi na ng pamilya Li, kahit na namatay na siya. Ako pa rin ang iyong manugang. Sa hinaharap, ako ang bahala sa iyo para sa kanya. Siya, dati, napagkamalan kita ni inay. Buti na lang at tapos na ang lahat. Bukas, gagamitin ko ang libing ni Xiao Jian upang ipahayag ang pagkakakilanlan mo bilang manugang ng pamilya Li at si Xiao Feng bilang tagapagmana ng Li Group. Huwag mo nang isipin iyan, inay. Unahin muna natin ang kalusugan. Sasamahan kita sa ospital. Huwag kang mag-alala. Kami ng iyong ama ang bahala. Sige, magtrabaho ka na. Ang mga kasunod na bagay sa libing. Dahan-dahan lang. Mga minamahal kong kaibigan at panauhin. Salamat sa lahat ng dumalo sa libing ng aking asawa. Nag-ayos ako ng hotel para sa inyong lahat.
Pasensya na kung hindi sapat ang pag-aalaga. Mangyaring lahat, bago ang seremonya, magpahinga muna kayo. Nakikiramay ako. Nakakaawa naman, napakabata pa para mamatay. Sa wakas, tapos na. Asawa. Sige, magpahinga ka na. Pagkatapos mong umalis, ako na ang bahala sa mga ari-arian natin. Tungkol sa nanay mo, maglilinis. Maglilinis ng palikuran o mamulot ng bote bilang pulubi. Ano sa tingin mo ang mas bagay na kinabukasan para sa kanya? Pagsisisihan ko talaga na nabulag ako dati, na pinakasalan ko ang isang masamang tao tulad mo. Maghintay ka. Hindi naman siguro ganoon. Kapag nakuha na natin ang ari-arian, ilagay na lang sa nursing home, di ba? Hindi naman siguro. Kasalanan ng nanay niya na tanga siya. Maniniwala ka ba? Ang dali lang nakuha ang ari-arian. Bilang isang doktor, hindi mo ba alam na may allergy ako sa mga tanga? Mag-diagnose, magaling ako. Pero mas magaling ako magpagaling. May bago akong natutunang masahe. Gusto mo subukan? Loko ka. Hayop ka! Babalatan ko kayo ng buhay. Ano itong peking gamot na nakamatay? Ang tagal ng epekto. Mawala na agad. Ano? Sige, tuloy. May multo! Anong nangyari? Hindi ba siya talagang namatay? Imposible. Ako mismo ang nagkumpirma. Imposibleng mali. Maliban kong, hindi siya tao. Walang senyales ng buhay. Hindi siya pwedeng mabuhay. Mukhang ang epekto ng peking patay na gamot hindi na gaanong mahigpit ang kontrol kumpara dati. Gamit ang isipan. Nagagawa palang paluwagin ang epekto. Sayang. Ang talukap ng mata lang ang gumalaw. Wala na, kung tao man siya o hindi. Takpan muna natin ang kabaong. Mamaya, dalhin muna natin siya sa krematorium. Sunugin at tapos na ang usapan. Kuyu, ang bait-bait mo. Hindi kita pakakawalan. Hindi pwede. Kailangan kong makarecover bago sunugin. Kung hindi, wala nang pag-asa. Masyadong kakaiba, pero buti na lang ang mga ari-arian ng pamilya Lee nakuha na natin. Sapat na para gastusin natin habang buhay. Ang ganitong bagay ayoko nang maranasan ulit. Magkaroon ka naman ng ambisyon. Ang negosyo ng pamilya Lee ay hindi lang sa buong lungsod, kabilang ito sa mga kilala sa buong probinsya. Makukuha lang ang kayamanan ng Lee, makakapasok na sa mataas na lipunan. Pakiusap. Sana mawala ng epekto. Sige na, galaw. Hindi? May narinig ka ba? Makinig ka, may ingay. Huwag ka nang mag-isip, umalis na tayo. Alice, Hintayin ninyo ako. Sa wakas, nawala na ang bisa ng gamot. Kuyu, Linyan. Tapos na kayo, mga masasama. Bumalik na. Yu, masama ka! Naglakas loob ka pang dayain ang nanay ko? Ang dami mong masamang ginawa at nakatulog ka pa? Sa pagkakataong ito, dadagdagan ko ang lakas. Sino? One King, bakit ka nandito? Ako, Ako muna ang haharap sa masamang tao na ito. hindi pwede. Uminom ka ng gamot na pansamantalang kamatayan. Hindi stable ang epekto ng gamot, kahit pansamantala kang gumaling. Pero paminsan-minsan ay mahuhulog ka sa pagkawalang malay. Pumunta ako para iligtas ka. Ganun pala. Ewan ko kung sinong gago. Ang gumawa ng gamot na may depektong ito. Talagang nakakasama. Paano mo nalaman ang tungkol sa gamot na pangkamatayan? Ako ang gumawa niyan. Sa totoo lang, Wanching. Tulad ng kaibigan mong si Lee Jian, ang pagkakaroon ng napakakitid na arterya ay bihira. Masyadong mataas ang panganib sa operasyon. Maliban na lang. maliban sa ano,
Maliban na lang kung may henyo sa medisina na makakagawa ng gamot na pansamantalang magpapakamatay sa kanya, saka lang magiging ligtas ang operasyon. May nangyari kay Lijian na pasyente. Ano? Gulat! Wanching, gusto kita. Gusto kong. Pasensya na. Hindi kita matatanggap. Bakit? Dahil, Maliban kung may henyo sa medisina na makakagawa ng gamot na pansamantalang magpapahimbing sa kanya, saka tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa operasyon. mag-a-abroad na ako. Alagaan mo ang sarili mo. Ma, mag-a-abroad ako. Para mag-aral ng medisina. Ganun pala. Noong umalis ka noon, nakakita ako ng kamukha mo. Si QU. Pero hindi ko inaasahan na siya pala ay napakasama. Tara, susuriin kita. Una, tanggalin ang bisa ng gamot na pampatulog. Maghaharap muna kami. Sandali lang, hindi problemang harapin siya. Pero kulang tayo ng isang ebidensya para sa final blow. Kung tutuusin, ang magnanakaw ay mahuhuli sa kanyang ninakaw. Ang mangangaliwa ay mahuhuli sa kanyang kasama. May plano ako. Sige, susundin kita. Pero kapag umalis na tayo, ang kabaong na ito, iiwan nating walang laman. Hindi maganda iyon. Ang bilis ninyong ilibing ako. Sana, kapag nalaman ninyong hindi ako namatay, ang gaganda ng ekspresyon ninyo. Ang epekto ng gamot na pangkunwaring patay, tinanggal ko na para sa iyo. At saka, naubos na rin ang gamot sa puso mo. Wanching, salamat. Kung hindi, dahil sa'yo. Baka patay na ako ngayon. Huwag mong sabihin iyan, kung hindi dahil noong umalis ako, nang hindi nagpaalam, tinanggihan ko ang pag-amin mo. Hindi ka naman sana, nadaya ka ng asawa mo, ng maraming taon. Oo nga pala. Kumusta na ang sitwasyon sa kanya? Dapat, nasa kremasyon na, sa loob, ng kabaong. Ay, kailangan kong pigilan. Ayos na ang lahat ng bagay. Ang asawa ko, pwedeng i-cremate at magpahinga na. Chairman, ginawa ko na po ayon sa inyong tagubilin sa lahat ng Chambers of Commerce ng mga listed companies sa buong lungsod at mga conglomerates, nagpadala ng imbitasyon para sa libing. Mabuti. Sa seremonya ng libing, ipapahayag ko ang tagapagmana ng pamilya Lee. Sa wakas, makukuha ko na. Maliit pa si Xiaofeng. Siya! Xiaofeng, maliit pa. At ikaw, bilang ina, Ako? ipapatalaga kita bilang isang executive sa kumpanya. Sumama ka sa akin para matuto. Tungkol naman kay Xiao Jian, bago ang cremation, may gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Mahal ko. Bigla kang umalis. Alagaan mo ang sarili mo doon. Tungkol naman kay nanay, aalagaan ko siya para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pasensya na sa abala. Teka. Xiaoyo, nawawala ang nanay mo. Nawawala? Matanda na siya. Walang mangyayari sa kanya. Bukod pa riyan, sa cremation ng asawa ko, kung naroon siya o wala, bilang biyenan, wala namang problema. Sige, ipagpatuloy na natin. Dapat mabilis. Lijian, huwag mo akong sisihin sa pagmamadali na sunugin ka. Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Ang napakalaking ari-arian ng pamilya Lee, napakatukso. Teka, noong nabubuhay pa ang asawa ko, takot siya sa sakit, pakisuyo, kapag sinunog ninyo, mas malaking apoy. Tigil! May buhay pa ang nasa kabaong. Hindi pwede sunugin. Anong may buhay? Ibaba na yan. Bilis! Wanching, ikaw na naman. Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Kakagulo mo lang sa libing ng asawa ko. Ngayon pipigilan mo pa siyang sunugin? Kung buhay o patay ang asawa ko? Ako ang asawa. Hindi ba ako ang nakakaalam? Tama ka. Matagal mo na itong pinlano. Kung buhay o patay ang nasa kabaong, ikaw ang mas nakakaalam. Kasi, nawawala ang bote ng gamot ni Lijian. Anong bote ng gamot? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Wanching, alam ng tiya
na kayo ni Xiao Jian ay magkaibigan mula pagkabata. Napakalalim ng inyong samahan. Sa libing, hindi dapat nagalit sa iyo ang tiya. Nanay, Pero patay na si Xiao Jian. Bilang ina, ayaw kong ang anak ko ay laging ginugulo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Kuyu, sigurado ka bang ipasusunog mo ang kabaong? gusto ko lang na mapahinga ng maayos ang asawa ko. Narinig mo ba? Ang mabuti mong asawa, gusto kang mapahinga ng maaga. Sige, nasabi ko na ang dapat sabihin. Ituloy niyo na. Baliw! Ituloy na! Tulong! Parang may naririnig akong hindi totoo. Parang may humihingi ng tulong. Wala yan, nanay. Siguradong mali ang narinig mo. Baka may nag-scroll ng short video sa paligid. Ang talas ng pandinig mo. Narinig mo lang yon. Dati, ganyan din ang tatay at nanay ko. Ganyan talaga. Kapag matanda na, sobrang talas ng pandinig. Ganyan. Parang may kumakatok sa kabaong. Parang may totoong tunog. Anong nangyayari? Baka naman. Buhay pa pala si Xiao Jian? Tama? Nanay, normal na tunog lang ito ng kabaong dahil gumamit tayo ng mataas na kalidad na kahoy. Eto, paglawak at pag-ikli dahil sa temperatura. Kanina, yun ang tunog ng pagbitak ng kabaong. Nanay, sa tingin ko po, pagod na pagod lang kayo. Kailangan po ninyong magpahinga ng mabuti. Pakisuyo sa inyo? Pakibilisan ninyo ang kremasyon niya. Ang ganitong araw na pinapanood mong mag-cremate ang iyong mahal sa buhay, sobrang mahirap. Sa wakas, maayos na. Tinawag ko ang mga direktor para ipahayag ang isang bagong miyembro ng board. Kuyu. Matagal ko ng pinlano. Sa wakas, makukuha ko na ang ari-arian ng matandang ito, nakuha ko na. Walang sayang ang pagkamatay ng tanga mong anak. Magaling ang binata. Oo nga. Salamat sa inyong lahat. Bago pa lang ako, Kuyu, mababaw pa ang aking karanasan. Sana ay gabayan ninyo ako sa hinaharap. Talagang bata pa pero may tagumpay. Binabati kita. Nasa opisina na si Mr. Lee. Xiaoyu. Ito si nanay ang personal na ginawa kong dokumento ng paglipat ng shares para sa iyo. Iyon ang tinatawag na kontrata ng pagmamana ng kumpanya. 60% ng shares ng Lee Group. Lahat ay nasa loob na. Ito. Kontrata ng pagmamana. Hindi pwede, nanay. Paano ko pipirmahan ang napakahalagang kontrata? Kailangan pa kayo ng kumpanya para pamahalaan ang malaking larawan. Gusto lang ni Xiaoyu na sumama sa inyo matuto, mula sa inyo tulungan kayo sa inyong pasanin. Mabuti. Hindi nagkamali si nanay sa iyo. Huwag kang matakot. Ang kontratang ito ay para kay Xiao Feng na pipirmahan mo sa kanyang ngalan. Ang kumpanya ay pamamahalaan mo para sa kanya. Kapag siya ay lumaki na at naging adulto, natural na mamanahin niya ang kumpanya. Ang puntong ito, nakasulat na sa kontrata. Nanay, pipirmahan ko na. Ang matandang ito ay talagang maingat. Ngunit sa wakas nakuha ko na. Huwag pirmahan. Wanjing, ikaw na naman. Tuwing may mangyayari, pumapasok ka at pumupeste. Talagang hindi ka nawawala. Bakit? Langaw ka ba? Langaw. Mas mabuti pa ang langaw kaysa sa isang babaeng nandaraya at pumatay ng asawa para sa pera. Nandaraya at pumatay ng asawa. Ano yun? Dumating na si Mr. Lee sa kumpanya. Kuyu, akala mo patay na ako? Mamamanahan mo na ang aming ari-arian? Mamaya, mabubuhay akong haharap sa iyo. Gusto kong makita ang magiging reaksyon mo. Tara! Wanjing, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tita, itago mo na ang kontrata. Huwag mo siyang pahintulutan na pumirma. Si Xiao Feng ay hindi mo tunay na apo. Kundi anak siya niya at nilin yan sa labas. Ano? Kasinungalingan. Nanay, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Baliw siya. Ilang beses na siyang pumunta para manggulo.
Sabi mo hindi ko tunay na apo si Xiaofeng? May ebidensya ka ba? Si Lijian na hindi namatay. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Baliw. Sarili kong mga mata ang nakakita na na-cremate ang asawa ko. Paano siya hindi namatay? Nakikita mo ba ang multo? Huwag mag-alala. Dumating na si Lijian. Imposible. Si Lijian ay na-cremate na. Paano darating ang patay? Katotohanan. Lin Yan, bakit ikaw? Nasaan si Lijian? Tama na. Patay na si Lijian. Bilang asawa niya, may karapatan ako na manahin lahat ng kanyang ari-arian. Ikaw, isang simp, huwag kang manggulo kahit anong gawin mo. Wala kang matatanggap kahit buto. Ikaw. Pumirma na ako. Kaya mo bang pigilan? Nag-cheating ka sa sarili mong asawa. Ginamit mo ang anak mo sa mistress para magpanggap na tagapagmana. Paano nagkaroon ng taong walang hiya tulad mo? Walang uso kung walang apoy. Tama, tama. Chairman, Ang napili para mamahala ng kumpanya? Kailangan pa bang suriin? Ang taong ito ay baliw. Paano ninyo siya pinaniniwalaan? Ang libing ng asawa ko. Kayong lahat ay dumalo. Isang patay? Paano niya masasabi sa kanya na hindi tunay na anak ang bata? Kung wala kayong relasyon, siya, ang personal na doktor ni Lijian. Bakit siya pumunta sa opisina para hanapin ka? Ang personal na relasyon ng asawa ng employer at ng doktor. Nan, pwede bang ganoon kalapit? Tama na. He Wanqing. Dahil iginigiit mo na hindi patay si Xiaojian, ilabas mo ang ebidensya. Kung hindi, Sa aking board of directors, sinisiraan mo ang aking manugang at apo. Tiyak na ipaglalaban ko ito hanggang dulo. Tama. Kahit sino pwedeng magsalita. Nasaan ang ebidensya? Ang ebidensyang hinihingi ninyo, nandito na. Magandang araw sa lahat. Ako, si Lijian. Ito si Xiaojian. Totoo ba? Hindi siya namatay. buhay pa siya. Si Xiaojian ay hindi talaga namatay. Imposible. Peke ito. Gawa ito ng AI. Tama, may ganyang teknolohiya nga. Kung hindi namatay si Lijian, bakit hindi siya mismo pumunta? Kailangan pa niyang gamitin ka para magsalita. May punto nga sila. Bukod sa video, may iba ka pa bang ebidensya? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, kahit tumawag ako sa harap ninyo, sasabihin nyo ring voice changer iyon. Hindi kayo maniniwala. Kaya maghintay na lang tayo na siya mismo ang pumunta. Hayaan natin siyang pumunta at makita. Gising na, ang asawa ko ay na-cremate na. Nakita ko mismo na itinulak siya sa crematorium. Kung buhay pa siya. Kung gayon, sino ang sinunog sa kabaong? Sino iyon? Napansin mo ba ang iyong ina tila nawala pagkatapos ng cremation? Ang nanay ko. Oo nga. Ibig sabihin, ang nasa kabaong, siya iyon. Isinunod ko ang sarili kong ina sa crematorium. Hindi mo ba narinig ang tawag ng tulong noon? Ang tawag na iyon ay kay Lijian. Hindi. Saan galing ang tawag ng tulong? Wala. Ang tawag na iyon ay kay Lijian. Kung gayon, inaamin mo na hindi namatay si Lijian. Ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa. Ikaw. Kuyo, ano ba talagang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw, ang aming anak na si Jian. Siya ba ay sinunog mo ng buhay? Wala, nanay. Si Lijian ay talagang patay na. Pinag-aaway niya tayo ng aking biyenan, He Wanqing. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Makikipaglaban ako sa iyo. Xiao Yu, kumalma ka. Sinadya ka niyang galitin para mapahiya ka sa pulong ng lupon, para mapahiya ka sa harap ng lahat. May punto ka. Sa harap ng iyong biyenan, yumayakap ka sa ibang lalaki. Hindi ba kayo nahihiya? Tama na. Kuyo, gusto kong sabihin mo sa akin ng personal, noong cremation, namatay ba talaga si Xiaojian? Para ba sa mana ng pamilya Li? Sinasadya? Pinatay mo siya?
Paano naman po, nanay? Si Lijan ang asawa ko. Buhay siya. Ako manugang ninyo. Kung patay na siya, wala na akong aasahan. Paano ko siya papatayin? Tama. Isa kayong makapangyarihang negosyante. Paano kayo makikinig sa ibang tao para pagdudahan ang manugang na nagbigay ng tagapagmana sa pamilya Lee? Si. Naiintindihan ko na. Wancheng, may gusto ka pang sabihin? Ako, Nanay, hindi na dapat paniwalaan ang sinasabi niya. Hinahadlangan niya ako lagi. Natatakot siya na ako ang magmana ng ari-arian ninyo. Para wala siyang makuhang pakinabang. mas mayaman ang pamilya ko kaysa sa Lee. Hindi ko kailangang manghawak sa yaman ng Lee. Ano ba ang pakay mo sa paninirang puri? Sasabihin ko sa iyo, patay na si Lijan. May sertipiko ito. Walang maniniwala sa iyo. Talaga? Ako mismo? Buhay pa siya. Hindi ba siya na cremate? Ang kakaiba naman. Bakit hindi ko alam na patay na ako? Paano? Bakit buhay ka pa? Ano? Nadismaya ka? Paano naman, asawa? Bumalik ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Kung hindi, sa mga susunod na araw, hindi ko talaga alam paano ako mabubuhay mag-isa. Talaga? Siyempre. Lijian, ikaw. Hindi mo alam kung paano ka mabubuhay, di ba? Ituturo ko sa'yo. Nakahiga sa iyong mga bisig, ikaw na maputi. Inaalagaan ang mga anak na ginawa ninyong dalawa at masayang binibilang ang mula sa aming pamilya Lipera na dinaya. Ang saya mo, di ba? Tama na. Paano mo magagawang sisihin ang sarili mong asawa? Marami siyang isinakripisyo para sa'yo. Ganyan mo siya tratuhin? Bakit? Naawa ka? Ako? Hindi. Tulad mo, walang kwentang doktor. Kung hindi kita inaalagaan, matagal ka nang namatay sa gutom. Ninakaw mo ang asawa ko. Dinaya mo ang pera ko. Ano ka ba? Xiao Jian? Buhay ka pa pala? Nanay, pasensya na. Hindi ko sinunod ang payo mo dati. Nagpumilit akong pakasalan si Kuyo, nagdulot ito ng ganitong problema. At muntik na kitang mapatay. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Masaya na si nanay na okay ka ano ba? Ikaw, minsan patay, minsan buhay. Ano ba talaga ang nangyari? Iyan po ay dapat ninyong itanong sa kanya. Sa kanya? Ikaw ang namatay, di ba? Pagbalik ko, patay ka na. Ano ang kinalaman ko riyan? Bilang asawa mo, inayos ko ang libing mo. Ano ang mali ko? Ikaw ang nangaliwa, tama? O kayo at ang inyong mapag-imbot na mga magulang niloloko ang pamilya Lee para makuha ang ari-arian, di ba? Hindi. Buhay ka. Ang nanay ko? Sinabi ko na sa'yo kanina. Napansin mo ba? Ang nanay mo? Parang nawala siya pagkatapos ng cremation. Ako mismo. Ang nasa kabaong. Siya. Ako mismo. Incremate ko ang nanay ko. Kuyo, Linyan, ang galing ninyong umarte. Muntik na akong maloko ninyo kayo. Hindi kayo karapat-dapat na magmana ng ari-arian ng pamilya Lee. Hindi karapat-dapat huli na. Tama. Matanda ka. Dati, ginamit mo ang iyong posisyon para pigilan si Lijian na pakasalan ako. Akala mo ba gusto ko ang anak mong Alipores? Kuyo, paano mo nasabi iyan? Ano? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ako ang tagapamahala ng kumpanyang ito. Maniniwala ka ba? Papaalisin ko kayo ngayon din sa kumpanya? Walang kahit anong lungkot sa pagkamatay ng sarili mong ina. Sa halip, iniisip mo kung paano gamitin ng mali ang kapangyarihang kakakuha mo lang sa daya. Mukhang wala ka talagang konsensya. Tumahimik ka. Wala kang pakialam. May maganda kang pamilya. Hindi mo alam kung paano mag-enjoy. Lagi mo siyang tinutulungang hadlangan ako. Wala akong pakialam. Basta, matanda na ang nanay ko. Ano naman ang magsakripisyo para sa kinabukasan ng anak? May problema ba? Galing. Narinig niyo na ba? Nakakatawa pa sa oras na ito? Nagpapanggap ka pa? Nanay, buhay ka pa. Buhay pa ako. Dahil kay Lijan.
sa kanya. Gusto kong hilingin ang iyong tulong. Paano ka? Ang kabaong ay susunugin. Pero ang tao sa loob, gusto kong dalhin at mangyaring itago ito na ibigay ko na ang ebidensya ng inyong pananakit. Lahat ay ibinigay ko na sa pulisya. Dumating na ang inyong parusa. Lijian, paano mo ako nagawang ganyanin? Kahit dumating ang pulis, ano naman? Ang pagtataksil ko ay moral na isyu lamang. Kahit na halos sunugin kita, hindi ko naman alam. Anong problema? Tama. Kayo ang may problema. Si Kuyu, bilang legal na tagapagmana ng kumpanya, ay maaaring kasuhan kayo ng trespassing at kaguluhan sa kumpanya. Kung gusto mo, tingnan mo mismo. Ang inyong tinatawag na kontrata ng mana. Dokumento ng pag-amin. Bakit ito dokumento ng pag-amin? Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Nasabi ko na lahat sa pulis. Ngayong nakikita ko ang mga mukha ninyo, hindi ako nagkamali. Sa totoo lang, Bago ka pumirma ng kontrata, si Xiao Jian ay sinabi na lahat ng bagay sa akin. Kung bakit kami nagpanggap ng matagal. Ay para pirmahan mo ang dokumentong ito ng pag-amin at ilagay ang iyong pangalan. Dalhin siya. pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Nanay. Ayos lang. Wan Ching. Salamat.